Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita. Sa the business standard, Tecno launches Camon 50 series and POVA Curve 2 5G in Bangladesh. So paparating ng Tecno 50 series and tingin ko kasunod na to a few weeks from now or buwan sa Pilipinas naman. Sa Yugatech, nothing reveals nothing phone 4A design. So sa mga fans dyan ng Nothing phones, ito na po ang unang look ng Nothing Phone 4A. Sa GMA News Online, no more Telegram ban as agreement reached for safer digital space according to DICT. Sa mga natakot kagaya ko na mababan ang Telegram, good news, hindi na siya po mababan. And finally, sa Yugatech pa rin, One UI 8.5 is final update for Galaxy S22, Z Fold 4 and more. So ito na po ang listahan ng mga Samsung phones na hindi na makakatanggap ng One UI 9 hanggang One UI 8.5 lang. Kung interesado ka sa mga balitang to, tara pag-usapan natin. Let's start. Sa the business standard, Tecno launches Camon 50 series, POVA Curve 2 5G in Bangladesh. So sa mga abangers dyan ng Tecno Camon 50 series, ito na po ang patikim at actually meron tayong specs sa mga, I'm sure parating na to sa Pilipinas if hindi pa nakakarating sa Pilipinas. I'm sure i-release din naman to sa Pilipinas. So ito po, dalawa at least, Tecno Camon 50 and 50 Ultra. So sa Tecno Camon 50, ito po yung possible specs niya. 50 megapixel main camera with Sony LYT or Sony Light 700C. That's with OIS, 8 megapixel na camera and 32 megapixel front camera. Of course, IP68 and 69 na rin siya. Water and dust resistance. Enabling underwater photography. So, may bagong gimmick na ilalabas si Tecno. Pwede nang mag-picture-picture underwater. Pero I'm sure hindi pwede sa dagat to. Simple siguro or ilog pwede. Flash snap support while zooming. Yes, actually yung na-review ko na Tecno Camon 40 Pro, may flash snap siya. Ang flash snap is yung kahit sobrang bilis ng bagay, like kunwari electric pan, ikot mabilis. Pag ginamitan mo siya ng flash snap na shot, walang blur. As in parang kinuhanan niya ng hindi gumagalaw yung subject. So ngayon, magiging supported na niya ang zoom. While zooming in, pwede na mag-flash snap. Aimed at clearer shots of moving subjects. See that? And 6.78 inch. Again, ano pa to? The 4G version. 6.78 inch, 144Hz screen refresh rate at 1.5K resolution. Pro XDR eye care daw. And ayun lang. MediaTek Helio G200. Again, this is the 4G version, I suppose. Pero sana mura din. Since marami siyang ganito mga features, pero I hope below 200. Pero ang hirap na kasi nga i-predict na below $200 or ano ba $200? That's 10K. Mag below 10K sa ganitong tumataas na yung presyo ng RAM dahil sa AI. Okay? And hindi lang actually RAM ang magmamahal sa mga susunod na buwan. Pati daw mga chipsets and other components. Siyempre domino effect yan. Okay, gumagamit lahat yan ng RAM. So, yung ibang mga smartphone brands kailangan mag-adjust din ang kanilang pricing. So, parang napaka naive ko naman pag sinabi kong Helio G200 dapat nasa 10K pa rin yan. The problem is tumataas na nga yung mga components, so possible na nasa 10K to and even higher pa nga with Helio G200. Wala tayong magagawa unless mapagtsatsagaan nyo pa yung mga smartphones from last year 2025 and even 2024. Why not? Mura pa yung mga yon. But this 2026 ang hirap na magsabi na kailangan dapat below 10K yan. Kung alam naman natin sa economy, global economy po ito, hindi to Pilipinas economy. Global economy ang affected is talagang magtataas ang RAM. But anyway, at least mataas ang battery, 6,500 mAh. That's, I believe, sigurado to. Silicon carbon, 45 watts, fast charging, military standard, durability certification. So may, siguro may around 5 meters drop resistance ito. And of course, may AI din siya. Ito naman yung Ultra 5G. Ito, mas mataas na specs. 50 megapixel din. Same ng camera. LYT, Light 700C, pareho. So yung 4G and 5G, pareho ng camera sensor. Ito naman, merong 1 and 1.56 inch sensor, while this one, walang sinabing gano'n. Talagang Light 700C sensor lang siya with OIS. And then 50 megapixel optical telephoto. The 4G, 8 megapixel lang ultra wide. So itong 5G, 50 megapixel kaya hanggang 3 times optical super zoom. Live photo, ito ang chipset. MediaTek Dimensity 7400, that's 4 nanometer. And 6.78 inch din. Same din ng 4G. Oh yes, 6.78 inch din. Pero this has curve AMOLED. Hindi curve yung kanina So 144Hz lang siya pero flat display. Etong Ultra,
Curve AMOLED with 1.5K resolution din, Pro XDR eye care technology, and a 144Hz screen refresh rate. Same with water and dust resistance, may military standard certification din siya. 6,500 mAh din, 45 watts fast charging, and AI din. Yon. And Tecno stated, ito good news pa rin. No, not really good news kasi bakit 3 major updates lang. So that means 3 years lang susuportahan ni Tecno yung mga smartphones na to. 3 years major update and 5 years, at least mayroon 5 years naman for security updates. It also includes 50GB of free Tecno cloud storage annually for 3 years. Oy, bongga, gusto ko to. So may cloud storage ka for 3 years using Tecno, itong Tecno smartphone na to. Pakonsuelo, why not? 50GB kaso 3 years lang. It's still a good deal para sa akin. Why not? Same goes with Ultra 5G, I believe. Sa Ultra 5G will receive hindi, ba? Ultra 5G, 3 major updates then and 5 major security patch. 5 years. Same then, 50GB for 3 years. The Camon 50 Ultra 5G will be available in 8GB 256 and 12GB 256GB. So walang 512GB. Anyway, that sounds good, pero magkano kaya sa Pilipinas pagdating dito sa atin, no? And then finally po, Tecno Pova Curve 2. So pangalawa, sa mga maninipis yata ito ng smartphone na curve ang design. The Curve 2 5G, ang laki, 8,000 mAh battery. 7.42mm body naman, mas manipis dun sa Infinix Edge na review ko. Bypass charging, of course, same 6.78-inch 144Hz AMOLED. May PWM dimming siya and 4,500 nits peak brightness. Mas mababa nga lang na chipset, Dimensity 7100 5G processor. If I'm not mistaken, kung tama ang memory ko, itong chipset na to kasi nasa Infinix Note Edge na review ko, ang kaya nito is around 90 FPS sa mga usual na games like Mobile Legends, Honor of Kings, yun, mga ganon. Kaya 90 FPS. Smooth na rin naman yun. Again, kung di ka gamer, pwede nito. But if you are hardcore gamer, no, this is not the best option for you. Go higher. Maybe go for the Camon 50 Ultra. And again, hindi rin to ganong kalakas, pero at least mas mataas yung kanyang chipset, no? 7400 yata, if I'm not mistaken, is 2.4 GHz lang o 2.6 GHz, tapos dual core lang din na GPU. Hindi rin pala ganun kalaki yung jump. Maybe go for Poco X8 series. I'm not sure nga lang sa price kung mura pa rin sila or friendly price pa rin kaya. Abangan din natin yung Poco X8 series. Yun yung mga yun. Ito naman, stated that the Pova Curve 2 will receive 2 Android version. So kung Android 16 hanggang Android 18 lang. Kung Android 15 pa, di hanggang Android 17 lang. So 3 years of security patch. 3 years of security patches. The handset is available nationwide at Tecno outlets, the company stated. Okay, kung interesado kayo sa balitang to, iwan ko na rin yung link sa video description. Actually, na-open ko rin pala yung Tecno Camon 50. Just in case na interesado kayo, ito pala yung itsura ng Tecno Camon 50. Meron silang green and silver. Yan, 50. That's the 50. Nice, cute. Yan po ang possible na itsura niya. Okay? Kung curious lang kayo sa Camon 50. Wala dito yung Ultra. Nandito nga ba? Let me check. Pro lang, 50 Pro. Ang 50 Pro naman, ang itsura niya ay halos same lang pala. Curved. Ito naman ay curved design with 6,500 mAh battery. Okay, again, iwan ko link dito sa video description in case na gusto nyo siya makakita pa. Now, next, sa Yugatech naman. Ito. Yugatech. Sa panulat ni Earl Bertanog, nothing reveals nothing phone 4A design. So, ito po ang design na nating 4A na paparating. Yan na po yan. Actually, yung kumakalat actually na design niya is pink. Check natin sa Google para makita nyo. This is confirmed na rin naman sa YouTube channel ni Nothing Phone. So, may papakita ko sa inyo, ito na talagang may itsura niya. Ito. How do I see this? Ito. Ayan. Yan ang possible niya na itsura. Ito, wala. Yan ang possible po niya na itsura. I'm not sure kung 2 color variants lang available, pero I think I like the pink one. Not really a fan of pink ones, pero gusto ko lang eye-catchy siya, maganda lang. Parang feeling ko ganda. It doesn't make me, it doesn't mean anything naman, pero nagagandahan lang ako sa pink kasi parang nakakasawa na yung silver. Although silver is still good looking, pero pink is, I think, pink. Pero I like it.
For some reason, I like the pink one. Right now, ngayon lang ako nagka-interest sa isang pink na phone. Usually black, gray, or silver. But this pink phone, I think, I like it. No? Why not? But anyway, yan po ang possible na itsura ng Nothing 4A. Nothing Phone 4A. Kaso nga lang, wait, may specs na ba ito? Possible specs, ito pala meron. Snapdragon chipset. Iyon, eto siya actually. Snapdragon 7S Gen 4. Yan. This is the base model. So, possible pa na magkaroon to ng Pro kasi last year nagkaroon ng Nothing Phone 3A Pro. 3A and 3A Pro. So, this one is the 4A. So, ang 4A Pro, mas mataas pa lamang na chipset ang ilalagay nila. Pero again, sa 4A lang, na base variant is Snapdragon 7S Gen 4 and then 6.82 inch. Uy, may kalakihan na screen. I like that. 1.5K resolution, 120Hz screen refresh rate. Mababa lang yung battery, no? 5,400 battery. Kailan kaya gagamit si nating phone ng silicon carbon? Para makit naman ng 6,500 pataas, ano? Although, 5,400 kay nating phone OS mo siya ilalagay is okay na okay sa battery. Pero imagine kung ilalagay ang nating phone OS, yung ganong battery optimization sa 6,500 mAh battery, malaman 20 plus hours. So yeah, why not? I hope ilagay nila. Sayang, yung ganong technology na pag-iiwanan na sila. And tingin nyo, pabor ba kayo na gano'n? I'm sure pabor kayo. Kung bibili kayo ng nating phone, why not go for 6,500 mAh na yung battery nila? Kahit nakilala silang maganda ang optimization sa battery, iba pa rin yung mas mataas pa rin na battery. Edi even longer, di ba? And then 80 watts, fast charging, not bad. And of course, will run on Nothing OS 4.0. Okay, the live stream begins at 10:30 AM GMT from Central Martins, London. Okay, ilo-launch na nila ito. But anyway, kung interesado kayo, iwan ko link dito sa video description or you can check Nothing YouTube channel. Nandun, pinakita talaga nila yung Nothing Phone 4A. Kung gusto nyo lang ng more makita nyo pa yung design niya. And then, lipat tayo. No more Telegram ban as agreement reached for safer digital space. So, a few days ago, medyo nagpanik ako kasi meron akong Telegram account na kung saan sinisave ko lahat ng mga files ko from pictures, videos, family stuff, so on and so forth, mga memories. Nilalagay ko sa aking Telegram account. Ginagamit ko siya as cloud storage kasi the best na cloud storage ay Telegram. Wala pong limit kung ilan nang i-upload mo. Okay? Currently, I have uploaded more than 4,000 to 5,000 files na sa Telegram. May limit lang sa size. Kapag free user ka, free lang yung gamit mo, hindi premium, 2 GB lang ang maximum file size na pwede mong i-upload. Hanggang 2 GB lang. Pag lumagpas ka doon, hindi siya mag-upload. Pero kung premium user ka, which I already upgraded na to premium user kasi up to 4 GB na ang maximum na file size na pwede mong i-upload sa Telegram. So, nung nabalitaan ko yung, ito yata yun eh. Ito, DICT Secretary floats possible Telegram ban over illegal gambling, cybercrime concerns, na namin kasing mga ganung issue. So, this was back in February 24. Buti na, ito dapat na ibabalita ko. Buti na lang, nag-check ako. Meron na pala ngayong February 27 sa panulat ni Ted Cordero ng GMA Integrated News na meron na palang updated version na ito na. Hindi na po ibaban ng Telegram. Yes! But anyway, yun lang naman ang gusto ko sabihin. Pero pwede nyo basahin dito kung ano pang reason. Gusto ko lang ibalita sa inyo na hindi na po mababa ng Telegram. Now, lipat tayo sa, again, iwan ko yung link sa video description kung gusto nyo pang basahin yung article, mahaba po yan. Sa Yugatech ulit, sa panulat naman ni Joaquin Segovia, One UI 8.5 is the final updates for these Samsung phones. Pinangalanan dito ang S22 and C Fold 4. You see, ano pang gamit dito sa bahay? C Fold 2 and C Fold 4. Wala na, ito na yung last na yun. Hindi na sila mabibigyan ng update pala, ano? So ito yung mga lista. Isasaya natin. For clarification, Samsung's upcoming One UI 8.5, this one, based on Android 16 QPR2, will be the final major update. Tinutukoy lang po dito major update, hindi po kasali dito ang security patch. Security patch for these smartphones na nasa listahan na to ay continuous pa rin after ng 8.5 updates. Last lang talaga na major update ang 8.5, ang One UI 8.5. So, S22, Galaxy S22 series, lahat ng
S22 series. So S22, S22 Plus, S22 Ultra, and S21 FE. Okay, but S21, basta yun, kasama sa list. And then the Z Fold 4, Z Flip 4, mid-rangers such as A73, A53, A33, and M05, Samsung Galaxy F14, F05, and tablets including Samsung Galaxy Tab S8 lineup, so lahat ng S8 na yun, A9, A9 Plus, Xcover 6, won't see One UI 9 or later Android versions, hanggang One UI 8.5 lang po talaga yung mga Samsung products na yan. Okay? So yun, owners can still rely on their phones for everyday tasks like banking. Pwede nyo pa rin naman pong gamitin ng inyong mga smartphones, itong mga binanggit dito, kung isa rito ang mga smartphones nyo, kasi continuous pa rin ang security patch updates. So secured pa rin po yung mga Samsung smartphones nyo. Okay? Kung kasama rito yung sa listahan na to yung phone nyo. Yun lang naman. And then finally, wala na pala, yun na lang. Yun lang pala for news. I hope naging informative ito. Kung gusto niyo pa makipag-chismisan sa akin about tech, smartphones, and etc. Basta tech lang tayo. Tech lang. Strictly tech. Consider nyo na mag-subscribe dyan. Subscribe. Okay? Like na. Iwan na rin kayo ng like. Dali. And of course, affiliate na lang din. Konting affiliate lang para may maitag lang ako dito. Kung nagustuhan nyo yung sound ng microphone ko, currently ginamit ko siya nang hindi naka-on ang noise cancellation. Pero kahit na naka-off ang noise cancellation ng aking, hindi kasama to pero kung gusto nyo tag ko rin to. Kung anong, ano to cellphone stand. Kung nagagandahan kayo sa sound quality nito kahit na naka-off yung noise cancellation niya, please, ako sa inyo, bumili na kayo. Maganda ang quality nito. And tested na to. Mag-iisang taong ko nang ginagamit. And I'm happy about its performance and na binibigyan sa akin. Okay, ito actually yung pinaka-itsura niya, package niya yan, Boya. This is Boya Mic 2. Yeah, highly recommended. Yung case niya is pwede kang, pag nilalagay mo to doon sa loob ng case niya, mag-charge siya. So may sariling battery yung case. So pwede kang mag-charge. Pwede mo i-charge itong mga to hanggang dito. And of course, kapag gagamitin to, ito, sinacharge ko lang to once every 2 weeks. Kasi hindi po talaga siya mabilis malobat. Kahit na lagi ko siya ginagamit pag recording, hindi ko siya malobat agad. So, every 2 weeks ko pa siya bago i-charge. Ganun katagal. Yes. And isang session actually tuloy-tuloy, malulubat mo siguro to after 6 hours, 7 hours pa. Per charge dito. Paano pa yung kasama rito na pag sinaksak mo siya ulit or binalik mo siya rito sa loob ng lalagyan niya, is magcha-charge pa siya ulit. So, currently, 1 bar pa lang nagagamit ko, na kukonsumo ko. See that? 1 bar pa lang. So, 3 bars to. Dapat usually 4 bars yan. Pero 3 bars kasi, matagal siya malubat, makunat. Okay? So, yun lang naman. Kung interesado lang kayo ng ganitong klase mic, tinanggal ko pa yung, inactivate ko pa yung noise cancellation niya, naka-blue yan, diba? Gagawin natin green. Yeah. Ngayong green na siya. Mas malinis, I'm sure. Mas, hindi nyo nalalo maririnig ko naman ng background noise na meron dito ngayon sa bahay. Mga aso tumatakbo and nagsasalita sa labas ng studio. I'm sure kung kanina narinig nyo pa ng konti, kahit na lalo't naka IEM kayo or high definition na earbuds kayo, I'm sure ngayon wala na kayo halos maririnig talaga na background noise. That's the quality of this Boya Mic 2. Hindi po ito sponsored, pero yun na, ina-affiliate ko lang siya kasi ano ba ang best na i-recommend kundi yung gadget mismo na ginagamit mo at pinagkakatiwalaan mo. Ito yun. Ngayon, speaking of ito yun, ito naman, kung interesado kayo dito, wait, baba ko lang itong mic. Ngayon, kung interesado naman kayo dito, maganda to actually. So, this is a magnetic stand. Kagaya nitong isang, na bilog na to. Magnetic stand. This one is also a magnetic stand. Basta meron kayong ganitong magnetic circle sa case nyo or sa phone nyo. Pero mas maganda case kasi mas malakas usually ang magnet kapag nasa case yung itong bilog na to. So, see that? Malagitik pa yan. So, pwede mo na siyang gamitin as tripod. So, meron ka lang, okay. Actually, natitikop siya. Yun, So, yun, pwede ka mag-vlog. May tripod ka. Pwede mo siya ikot-ikutin since bilog siya. So, ikot-ikot ka. Yan. Diba? Makakapag-vlog ka. Kung interesado kayo rito, ilagay ko rin yung link dito sa video description. And of course, pag gusto mo na siyang itiklop, ayaw mo na siyang gamitin, yan. Okay? Ayusin lang natin yung pagkakatiklop. Mas maganda tingnan. Ayan. Yan. Ganyan siya. So, pwede mo na siya ibulsa. Kapag balak mo lalong lumabas para mag-vlog, ito yun. Highly recommended. Ako, gamit ko siya lagi. And of course, meron din siya mapapansin sa pinakailalim ng pinakapaan niya. Ito. That one.
Meron siya para sa tripod. Hindi ko tanda kung ang tawag dyan eh. Half inch yata na screw something. Kasi yan, pwede po yan sa tripod. Meron po siyang yung ikot-ikot yung parang humigpit. Sorry, hindi ko matandaan kung anong tawag. Pero meron siya yan. See that? So yun. And of course, para mas gusto mo siya mag-stable, pwede mo siyang ibuka rito. Yan, bumuka ka. Buka mo lang. Ayan. And yeah, medyo makunat siya kasi nga magandang quality niya. Hindi siya yung mabilis mo siyang matitwist. Kahit ang bigat nitong phone na to, hindi siya basta-basta nag-twist. Kusa siyang makunat, basta makunat yung kanyang hinge. Kaya mas safe yung phone nyo in case na itong balak yung gamitin. And right now, ginagamit ko siya as microphone stand lang itong pwede nyo rin gawin to, pwede nyo akong gayahin. But anyway, that's it. That's yung mga affiliate ko lang na gusto ko i-promote. Baka gusto nyo lang naman, interesado kayo. Andito sa floating tag yan. Floating tag ng Shopee and Lazada. Nandito po yan. Click nyo, usually may discount. Hindi ko tanda ang pinaka-price nito. I believe around 3 to 4,000 pesos. Pero worth it siya. At mas mura kaysa DJI o kaya Rode. Same lang halos ang quality. Or hindi nagkakalayo. Kung tingin nyo, hindi talaga same. Hindi nagkakalayo sa quality. Malinaw ang boses. Basta malinaw lang kayo magsalita. Minsan kinakain ko lang sinasabi ko. Pero kapag tama naman ang pronunciation ko, I'm sure malinaw ang dating sa inyo. Tama na ang promote. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.